Ayan, good morning po. Happy Vesper po sa inyo pong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo pong lahat, mga kapatid. At sa umaga na ito ay ating pong pag-aaralan ang salita ng Panginoon. Bawat isa sa kanyang lugar. August 9. Yan, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas sa umaga na ito ay lubos po namin kayong pinasasalamatan at binibigyan ng papuri at pagsamba. Amin pong dalangin, O Diyos, na tulungan niyo po kami na sa bawat araw ay amin pong magawa ang inyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay sa amin ng buhay at kalakasan. Salamat, Panginoon, sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po dito sa ating pong text, Efeso 6 verse 7. Naglilingkod na may mabuting kalooban, na gaya ng paglilingkod sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yan po mga kapatid. Kanino daw po tayo naglilingkod? Sa ating Panginoon at hindi sa mga tao. Totoo naman yan. Ibig sabihin mga kapatid, kahit na may pumuna sa iyo, kahit na mayroong naninira sa iyo, tuloy lang sa paglilingkod dahil hindi naman silang pinaglilingkuran natin kundi ang ating Panginoong Diyos. Di ba? Bawat isa sa atin ay kilala ng Panginoon. Bawat isang ipinanganak sa sanlibutan ay binigyan ng kanyang gawaing gagampanan na may layunin na gawing higit na mabuti ang mundo. Yan, totoo yun, no? Bawat isa sa atin, ang napakaganda doon, kilala ng ating Panginoong Diyos. So, nabuhay tayo, meron tayong gampanin sa sanlibutan na ito, bawat isa sa atin. Kaya kung saan ba tayo naruroon ngayon, meron tayong gampanin. Ang gampanin na ito, mga kapatid, ay ipalaganap ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. Bawat isa ay may nasasakupan. At kung gagawin ng kinatawan ng sangkatauhan na kanyang tagapayo ang Diyos, kung gayon ay walang paggawa na kasalungat ng mga panukala ng Diyos, sabi dito. Ibig sabihin mga kapatid ko, kapag ka ang Panginoong Diyos ang ating pinaglilingkuran, hindi natin masasalungat yung pong panukala ng ating pong Panginoong Diyos. Hindi natin masasalungat. Kasi nga, ang kalooban ng Panginoon ang ating gagawin. Ibig sabihin, saan man tayo ipinanganak, ano man ang ating trabaho, lagi nating iisipin, nilagay ako dito ng Panginoon kasi may mission ng Diyos para sa akin. Ngayon ang tanong, hanapin po natin yung pagmimisyonan natin ng mga tao. Na makakita tayo ng mga tao na mabahagian ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ma-empower natin o ma-disciple natin. Basta't isasama natin yan sa panalangin. Kasi kung saan tayong lugar, doon tayo tinawag ng Panginoon. Naglaan siya para sa bawat isa ng isang lugar at gawain. At kung isa-isa nating ipasasakop ang ating sarili, kung saan gagawa ang Panginoon, gaano man mukhang nakalilito at gusot ang buhay sa ating paningin, may layunin ang Diyos sa lahat ng ito. At ang taong kasangkapan masunurin sa ilalim ng karunungan ng Diyos ay maisa sa katuparan ang mga panukala ng Panginoong Diyos. So napakaganda mga kapatid. Napakaganda ng sinasabi dito na gaano man kakusot ang buhay natin, gaano man tayo maraming problema, gaano man tayo kadaming iniisip at ginagawa, hindi man perfect yung buhay po natin at nagkakasala pa rin naman talaga tayo. Pero nagsisikap na manampalataya sa Panginoon, ang kabanalan ng Panginoon ang ibinibihis sa atin, yung perfect obedience ng ating Panginoong Diyos ang siyang ibinibihis sa atin kasi hindi naman natin talaga ma-perfect. Yung pong 10 utos, nagkakasala pa rin tayo bawat araw, di ba? Pero ang pinakamaganda dito, ang Panginoong Diyos yung nagpe-perfect sa atin. Ang pinakamaganda dito mga kapatid, gaano man kakusot ang buhay natin, ang layunin ng Panginoon ay maging instrumento tayo para sa kanyang gawain. Di ba? Hindi man perfect yung buhay natin, ginagawa tayo ng Panginoon na kanyang associate. Ibig sabihin, kanang kamay sa lugar na yan kung nasaan tayo para isakatuparan ang kanyang plano na iligtas ang sanlibutan. Bagamat hindi talaga lahat. Pero at least meron at merong makakarinig na salita ng Panginoon. Kung paano sa hukbong may mabuting disiplina, ang bawat kawal ay may nakatalagang lugar at kailangang gawin ang kanyang bahagi
na makatulong para sa lakas at kasakdalan ng kabuuan. Gayun din ang manggagawa ng Diyos ay nararapat gawin ang kanyang nakatalagang bahagi sa dakilang gawain ng Diyos. So sabi po dito mga kapatid ko, no, tayo ang isa sa hukbo ng Panginoon. At hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon eh. Ang sabi ng Panginoon, siya'y kasama natin palagi. At siyempre, bilang isang mananampalataya, bilang isang hukbo, mayroong disiplina, siyempre. Meron tayong disiplina sa kabuuan. Paano tayo makakagawa sa gawain ng Panginoon kung wala tayong disiplina sa ating spiritual na buhay, di ba? So kailangan pa rin ng disiplina, mga kapatid ko. Sabi pa dito, ang buhay na nakikita ngayon ay hindi siyang idinisenyo ng Diyos na dapat maging at ito ang dahilan kung bakit napakaraming bagay na nakakabalisa, napakaraming pagkasira at alitan. So dito po mga kapatid, ano yung disenyo ng Panginoong Diyos? Ang disenyo ng Panginoong Diyos sa buhay, maging payapa. Ang disenyo ng Diyos sa buhay, maging masaya. No? Nagkakaisa. Yan. Pero, ang nangyayari, ang mga tao ay nababalisa. At marami ang hindi nakikiisa sa gawain ng Panginoong Diyos. Kaya ang buhay ay nagiging magulo. Kaya ang buhay ay sira. Bakit? Hindi nakabase sa kalooban ng Panginoong Diyos ang buhay ng napakaraming mga tao sa sanlibutan na ito. Iniisip nila na sa sarili nilang gawa, sa sarili nilang pagpapasya, sila ay maliligtas. No, mga kapatid, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng ating Panginoon, magagawa natin ang gawain ng Panginoon. Pero kung sa sarili lang natin, hindi natin kaya. Ang lalaki at babaeng iniwan ang lugar na ibinigay sa kanya ng Diyos upang mapaluguran ang gusto at kumilos ayon sa sariling planong ginawa niya ay makasusumpong ng kabiguan dahil pinili niya ang kanyang paraan kaysa paraan ng Diyos. O dito po mga kapatid ko, no, yung pong unang mga magulang po natin na nagkasala, pinili niya yung paraan niya kaysa ang paraan ng Panginoong Diyos. So may mga bagay sa ating pong buhay, sa ating pong pagbiministeryo na minsan pinipili natin yung paraan natin kaysa yung paraan ng Panginoong Diyos. Minsan sa ating pamumuhay, mas pinipili natin yung sarili nating paraan, sarili nating diskarte, kaysa sa paraan ng ating Panginoong Diyos. Ang paraan ng ating Panginoon ay nagbigay na siya ng example sa banal na kasulatan. Hindi na natin kailangan baguhin pa ito, kundi ating itong isundan at gawin natin in our context, di ba? In our context gawin natin yung example ng ating Panginoon. Sabi dito, may mga tumatanggap ng posisyon ng responsibilidad, ngunit hindi na darama ang pananagutan. Totoo yun. Yung iba matakaw lang sa posisyon. Di ba? Lalo na sa politics. Pero hindi naman ramdam yung pananagutan. Kung may pananagutan ba siya doon sa kanyang posisyon na yun. No? Lakbay dito, lakbay doon. Katulad nung, di man tayo namumulitika, pero gano'n ang nangyayari, di ba? Hindi ramdam yung pananagutan. O kailangan may responsibilidad. Kaya kapag tayo ay boboto sa Pilipinas, kailangan talagang yung random yung responsibilidad niya. Hindi yung parang nambabatikos lang siya sa pamunuan, kundi nakikiisa sa pamunuan. Ganon din sa ating Panginoong Diyos, di ba? Sa paglilingkod natin sa Panginoong Diyos. Hindi po pwede na yung kamal ka lang ng kamal ng posisyon. Hindi mo naman pala kaya ang gampanan, di ba? At sa gayon ay gumagawa ng gawaing walang ingat at walang pagkaunawa sa katangian nito. Tumatanggap ang iba ng isang gawain kung saan hindi sila angkop. Ayan pala, no? Ibig sabihin na hindi sila angkop. Hindi nila spiritual gifts. Kinakailangan pag maglilingkod tayo sa ating Panginoon, dapat based sa iyong spiritual gifts. So merong mga test yan sa spiritual gifts. So yan ay tinuturo sa IICD sa buong area, di ba? Na ang mga lingkod na, yung mga estudyante natin tinuturuan doon na pag maglilingkod kayo sa Panginoon, based dapat sa inyong spiritual gifts. Na merong test of spiritual gifts. Kung ikaw pala ay teacher, tagapagturo ng salita ng Panginoon, doon ka. Wala ka naman palang gift sa music, pilit ka ng pilit doon ka sa music. Sintonado ka nga di ba? Hindi ka pwede doon. So kailangan based sa yung spiritual gifts. Dapat angkop
yung tatanggapin mo na posisyon. Yan, angkop sa iyong spiritual gifts. Hindi yung tanggap ka lang ng tanggap. O ilagay ka dito, ilagay ka rito. Hindi naman ikaw, hindi mo naman spiritual gifts yun. Di ba? Hindi ka magiging epektibo doon. Kung saan ang iyong spiritual gifts, doon ka. Kasi doon ka iniligay ng Panginoon. Ang ibang individual ay pinag-aaralang magkaroon ng sarili nilang paraan at isinasagawa ang sarili nilang mga plano. At naglalagay ang Diyos ng kanyang mga harang at hindi sila pinahihintulutan na gawin ang nais nila. So sabi po dito mga kapatid ko, no, ang bawat individual ay ano daw mga kapatid, hindi dapat gumawa sa sariling plano, kundi gagawa sa plano ng ating Panginoong Diyos, kung ano ang nais ng ating tagapagligtas. Ang ating Ama sa Langit, ang ating pinuno, at dapat tayong ipailalim sa kanyang disiplina. Tayo ay may miyembro ng kanyang pamilya. May karapatan siya sa ating paglilingkod. At kung ang isa sa mga miyembro ng kanyang pamilya ay ipipilit na gawin ang kanyang paraan, ayan, magpipilit na gawin kung ano ang gusto niya, magdadala ang espiritong iyon ng magulo, ayan, at nakakalitong kalagayan ng mga bagay. Hindi tayo dapat mag-aral na magkaroon ng ating sariling daan, kundi ang daan at kalooban ng Panginoong Diyos. Napakaganda niyan. So inilarawan dito sa isang pamilya, di ba? Kapag sa isang membro ng pamilya may sariling daan yung isa, may gustong gawin yung isa, no, para bagang sa bahay. No, yung isa, ang gusto niya ay yung TV dito nakalagay. No, yung isa naman dito sa pader na ito ilalagay yung TV. No. Kaya ako, si Mrs. na bahala maglagay diyan kung saan niya gustong ilagay diyan yung mga libro, yung mga cabinet. Kasi pagka ikaw pa ang magpipilit kung saan mo gustong ilagay, mamaya babaguhin na naman. Di magkakagulo kayo, di ba? Magkakagulo pa. Kailangan nagkakaisa. So ganun din mga kapatid sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi po pwedeng tayo yung nasusunod, kundi ang Panginoong Diyos ang nasusunod. Yung kalooban ng Panginoong Diyos yung nasusunod. May sariling daan ang Panginoon. Hindi yung sarili nating daan. Hindi katulad ni Jonah, di ba? No? Doon na nga siya nilagay ng Panginoon sa Ninibe. May gumawa pa ng sariling ministry. Tama naman yung ministry ni Jonah, di ba? Magbi-ministry nga naman siya. Sa ibang lugar nga lang, hindi sa kalooban ng Panginoon. Hindi nga siya doon tinawag eh. Tinawag nga siya sa Ninive, di ba? Magulo eh. Makulit eh. Matigas ang ulo eh, di ba? Ang kinakailangan, doon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Doon sa daan ng Panginoon, hindi sa sarili nating daan, mga kapatid. Pagka may sarili tayong daan, magulo. Magulo, hindi yan dapat. So sabi dito, hayaan magsalita ang Diyos at sasabihin natin, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo, O Diyos, ang maganap. Kasi ang Diyos ang nagbigay sa atin ng lugar na ito eh. No? Kaya kinakailangan kapag maglingkod tayo sa Panginoon, ang kalooban ng Panginoong Diyos ang maganap. Kaya nga kami mga pastor nililipat-lipat eh. 'Di ba? Kasi maaring yung nilipat na pastor ay nagawa niya na yung ipinagagawa sa kanya ng Panginoong Diyos. At yung ililipat naman na isang pastor ay mayroon naman panibagong papagawa ang Panginoong Diyos sa kanya sa distrito na yun. Ayan, kaya maganda na nililipat. Kasi napupunan yung mga dapat punan. Maaring yung ibinigay sa kanya na term ng Panginoon, nagawa na niya. May iba naman nagagawa ng ministry para sa lugar ng distrito na yun. Kaya napakaganda ang ganung sistema at paglilingkod sa Panginoon kasi nakukuha yung kalooban na Panginoon. At ipinapanalangin yan, hindi basta-basta. Kaya sabi dito, naglilingkod na may mabuting kalooban na gaya ng paglilingkod sa Panginoon, hindi sa mga tao. Kaya ang aking reflection dyan, mga kapatid, kung saan ako nilagay, aking idadalangin, Panginoon, ano ang kalooban niyo sa akin sa lugar na ito, yun ang aking gagawin. Kung meron mang mamuna doon sa paglilingkod, wala na ako doon pakialam. Tao lang sila at ang Panginoong Diyos ang pinaglilingkuran ko, di ba? At na-reflection ko rin, hindi ang sarili kong plano, kundi ang plano ng ating Panginoong Diyos. Papaano malalaman na plano nga ng Panginoong Diyos yung paglilingkod na ginagawa mo kung yan ay pinagkaisahan sa loob ng iglesia, yung paglilingkod na yan, yung ministry na yan sa isang lugar. Kasi alam ng Panginoong Diyos kung hanggang saan lang yung kakayahan natin eh, di ba? Alam ng Panginoong Diyos kung hanggang saan lang
tayo makararating sa paglilingkod. Kaya hindi naman tayo ini-stretch ng Panginoon. Hindi naman tayo tinatawag ng Panginoon sa lugar na hindi naman natin kaya. Nilalagay tayo ng Panginoon sa ministry na angkop sa ating pong mga spiritual gifts. Kaya pagbutihin natin at patuloy natin paglingkuran ang ating pong Panginoong Diyos. Magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kapatid. At ibalik na natin ang pagkakataon kay Brother Melvin Bilasano para sa panalangin at para sa mga awiting makalangit. God bless po sa inyo pong lahat. Kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat at mataas ang aming pasasalamat sa umaga na ito, at kami nabulabog ang aming isipan sa natutulog na sandali, at kami pala ay may mga spiritual gift, at kami pala ay may mga tungkulin sa lugar na aming kinalalagyan. Ngunit ito ay hindi namin namamalayan. Kadalasan kami ay naghahanap na hindi namin dapat hanapin, sapagkat ang aming dapat na makamtan ay narito na sa aming tabi. Wala iba kundi po kayo. Salamat sa mga pangako na kami ay lalago. Kami ay tunay na makakagawa kung aming susundin ang inyong kalooban, kagaya ni Jonas. At nawa ang mabuting parte ng buhay ni Jonas ang aming makita, at hindi yung kanyang pagsuway, upang sa ganun makita namin kung paano naman ang aming Panginoong Hesus ay nagtagumpay nung siya narito sa lupa, at kaming maihanda namin ang aming sarili sa nalalapit ninyong pagdating. Maraming salamat sa patnubay at gabay sa bawat umaga. Sa pagpapatuloy po na aming panalangin, dalangin namin ang bawat isa na nakikinig ngayon, na ingatan ang aming buong maghapon na ito sa aming paghanda para bukas ay bigyan kami ng kapayapaan sa aming isipan, maging kami ay mapagpakumbaba, mababang loob, mapagpatawad, kami ay maging masiyahin sa tulong po ninyo. At nais namin isama sa panalangin ang mga anak ni Sister Emily na sina Jovan at si John Mark. Ano man ang kalagayan nila sa mga panahon na ito, ingatan niyo po sila sa kanilang paghahanap buhay. Ingatan niyo sila sa kanilang pamumuhay araw-araw. Nawa patuloy nila makita ang liwanag na inyong inihalok sa kanila. At kagaya ng kanilang nanay na Sister Emily, magtiwala at magtapat po sa inyo ng lubusan. Amin din dalangin ng comfort sa family ni Ding Bautista. Sa kanyang pamamahinga ay alam namin na ito ay hindi masayang pagkakataon o hindi masayang pangyayari, ngunit alam namin ito ang the best para sa kanya, sa lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, na inyong palaging ibinibigay ang the best para sa lahat. At alam namin at pinanghawakan namin ang inyong mga pangako, sapagkat kayo ay dakilang Diyos na kailanman na hindi nabibigo sa kanyang mga pangako. Dalangin din namin si Lolo Edith sa kanyang tuluyang paggaling, si Angel Prianesa, yung tatay ni Ma'am Jamie, gayon din si Kuya Arman, Sister Ana Rosbel Hermino, si John Huncia, si Hannah Lopez, gayon din yung iba pang mga kapatiran namin na may mga karamdaman. Gayon din ang family ng lahat na nakikinig ngayon, kalusugan at kaligtasan ng aming dalangin sa bawat isa. Good health sa family ni Sister Medin Peligro Cotaw na sinahara and Cory, sa family na Ate Milen kasama na yung kanyang mga anak at apo. Kalusugan din sa family ni Sister Rose at saka si Sister Dang de la Cruz, at sa family ni Sister Nimpa Rivera sa Bukidnon, si Tito Janet Salvado and family kasama na si Rona, LG, si Robert Huncia at Acuevas family kasama na Alcosaba family, si Ariel at si Jonah. At kayo din ang mga naghihintay ng baby na sina Pastor Nelvin, Brother Kevin, Brother James, Brother Nico, at ang iba pang mga kapatiran na patuloy na naghihintay at nagtitiwala po sa inyo. Nawa sa aming patuloy na gawain, kami ay patuloy nyo samahan sa aming patuloy na paglago. Ang amin din dalangin para sa iba pang mga kapatiran na may karamdaman, sina Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adele, Tate Carlito Tomas, parents ni Ma'am Karen at ni Pastor Nelvin, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Percy, Sister Risa,
Ate Esther Lopez, si Marilita, Renato Santos, Precious Cabasog, Princess Jorquina, si RC, Brother Gary Mercado, Brid Renato, Estrella Gargasin, Claire Andaya, Judilyn Ferolino, si Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. O dakilang Diyos ang mga kapatiran po na ito, kasama ng mga kapatiran na hindi namin nabanggit, kasama ng mga aming special prayer request na laman na aming isipan, kenti ng aming mga bahay sambahayan. Patuloy niya pong samahan, pagalingin ang aming mga karamdaman, hindi lamang pang pisikal, kenti ng pang espiritual na karamdaman. At palagi naming makita ang liwanag na nagmumula sa inyo, at ihanda nyo kami, tulungan nyo kami maging handa, unti-unti, dahan-dahan, patuloy hanggang sa kami sumalubong sa inyo sa nalapit na pagdating. Patuloy niyo po sa amin ipakita ang aming mga dapat gawin sa mga lugar kung nasaan kami, at kami inyong tulungan gaya po na inyong pangako. Patawad kung kami man po ay makasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.